tumatamlay tayong lahat, no? Di ko alam kung nilalamig ba. Sabi mo sa katabi mo, okay lang lamigin. Huwag ka lang manlamig. Ayan. Kasi iba kasi yung nanlalamig ka na kay Lord. Amen po ba yun? So, sino ba yung hindi nagpaplano na pupunta dapat ngayon? Siguro, iba sa atin, no? Meron kayang church? Alam mo yun, naghihintay talaga ako na may magchat-chat eh. Yung magtatanong, Pastor, meron bang gawain? No? So, siguro yung tao na yun, dapat kapag nagtanong yun, alam nyo dapat gawin sa kanya. Magtali na siyang hollow block sa kanyang leeg. No? Pag nagtanong ng, Pastor, meron po bang church? Tandaan natin, unless na hindi pa nagbibiyak yung lupa, no? Meron pa rin gawain. Amen po ba? Amen. Okay. So, tapikin mo muna yung katabi mo dahil natutulog na yan. No? Okay, para medyo magising lang. Yan na po. Amen, amen, and amen. Okay. Hallelujah. Alam ko po ng bawat isa sa atin ay marami tayong mga bagay na nais maganap sa ating buhay. Tama po ba? Ganun din naman ang Panginoon. I don't know how many things or how many prayer requests na nais mong maganap sa iyong buhay. Sino dito yung maraming prayer requests sa kanyang buhay? Marami ka prayer request? Marami ka bang hinihiling sa Panginoon? Totoo ba? At ilan yung natugunan na doon? Ilan na doon yung tinugon ni Lord? Ayan. Maybe, sabi natin yan, marami na, pero marami pa rin mga bagay na hindi pa natutugunan ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At iniisip natin na parang ayaw ni Lord. Ayan, okay? So, tandaan natin that God is more than willing. Sabi mo, God is more than willing. Yun po ang ating Panginoon. He is more than willing. Kung gusto mo, mas gusto ni Lord. Because God is more than willing na ipagkaloob ang lahat ng mga bagay na inihanda niya para sa atin. Amen po ba? Pwede natin palakpakan si Lord muna. Yon. Alam nyo kasi kapag hindi ka pumapalakpak, magkakaroon ng tinatag na frozen shoulder. Because sobrang lamig. No, hindi nyo ba nakita kapag nilalig ko talaga naniniksik ang ganon? Hindi nyo ba napapansin yun? Pero alam nyo, ang dapat gagawin nga natin, mas lalo kang ang kumilos. Amen po ba? Huwag mo masyadong dibdibin. Yan. Huwag mo masyadong sarilinin. Okay? Bayaan mo lang, i-release mo lang yan. Amen po ba? Okay, go with me sa Mark chapter 1, verse 40 to 42. And then, pupunta tayo ng Matthew chapter 8, verses 1 to 3. Dito muna po tayo sa Mark chapter 1, verses 40 to 42. In fact, pareho lang naman yung story. Sabi niya, lumapit sa kanyang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Okay? Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko maging malinis ka. Next verse. At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Let's go to Matthew 8, 1 to 3. Matthew chapter 8, verses 1 to 3. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. At lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko maging malinis ka, at nalinis ka agad ang kanyang ketong. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Dakilang Diyos, Ama, banal, makapangyarihan sa lahat, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo sa oras nito, Lord, at nagpapasakop. Truly, Lord God, we can do nothing apart from you, Lord God. Without your guidance, Lord, without your presence in our midst, in our life, Lord, wala po kaming magagawa. Dalangin po namin, O Diyos, na sa oras nito, bigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng pagkatakot sa paghahayag ng iyong salita at sa pakikinig. Sapagkat alam namin, Lord God, na dapat po na may pag-iingat sa bawat salita mo, O Diyos, na may ihahayag sa oras nito, sapagkat ito po ay makapangyarihan and it can do something, Lord God, pagdating po sa aming spiritual life.
O banal na Espiritu, ikaw po'y aming ginagalang, ninuluwalhati sa aming buhay. Kasihan mo po kami ng iyong banal na presensya at samahan, Panginoon, sa araw na ito. At Lord, kami po'y naniniwala na meron kang gagawin sa aming buhay, Panginoon, sa araw nito. At aming pinagkakatiwalang lahat mula sa umpisa hanggang matapos ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Yun. So again, ang pamagat ng message ni Lord ay pinamagat ang God is more than willing. Ano yung pamagat? God is more than willing. So, I don't know kung sinamahan nyo ako sa pagbasa kanina ng message, ng teksto. Sapagkat magkaiba po, bagaman pareho lang sila, kaso meron ka lang makikita dyan na magkaiba somehow. Okay, ulitin lang natin. Sabi niya, lumapit sa kanyang isang ketongin na nakiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Verse 41 again. Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko maging malinis ka. At 42, sabi niya, at kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. So Matthew chapter 8, tignan niyo po, I don't know kung nakita niyo yung difference. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako, last verse. Inunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko maging malinis ka at nalinis ka agad ang kanyang ketongin. So makikita natin, pareho lang yung story, pero kung talagang pagmamasdan natin, susuriin natin, meron sinatawag na different approach. Nakanyo po ba? Merong different approach. Kung talagang magbabasa ka lang, parehas lang to eh. Pero if you will focus, no, and give careful attention sa mga salita ng Panginoon or sa ating mga binabasa, makikita mo doon na merong differences. That's why dito ngayon babase yung mga main points na ating pag-aaralan. Nakuha niyo po ba? Okay. Tandaan natin that God is more than willing. More than the willingness na meron ka. Higit na mas gusto ng Panginoon. Parang sinasabi nga ng mga magulang sa kanilang mga anak, alam mo nak, kung gusto mo na magkaroon ng isang bagay nito, ng isang cellphone, mas gustong-gusto ko. Kung tatanungin yung majority ng magulang, mas gustong-gusto nila more than sa kagustuhan mo. Ngayon tatanungin ng mga anak, kung gustong-gusto mo, bakit hindi mo ibigay? Tama ba? Nandiyan ka pa ba? Pero alam nyo, if we know the hearts of our parent, at napakasakit yun sa mga magulang, na hindi niya maibigay yung gusto o pangangailangan ng kanyang anak. Because for us as a parent, no, bilang parent, ito isang kagalakan para sa amin na maibigay yung mga bagay na naisin ng ating mga anak. Lalo na kung sa mga parent na hindi nila na-experience ito nung sila ay mga bata because doon sa kanilang kalalagayan, sa kanilang buhay. And alam niyo ba na mga bata na to na nakaranas ng sabihin na natin na kakulangan sa kanilang buhay, ang sinasabi nila, majority of them, na kapag ako ay nagkapamilya, ibibigay ko sa mga anak ko to, ayaw kong maranasan nila yung naranasan ko dati. Tama po ba mga magulang? And marami mga bata, hindi nila alam yon. Hindi nila alam yon. Marami mga anak na hindi nila alam yon. That we are more than willing to give everything to them or to give what they need and what they want. Hindi lang yung kung ano yung kailangan nila, kundi kung ano pa yung mga gusto nila. Tama po ba? Andiyan ka ba church? Okay, so makikita natin sa oras nito na merong isang ketongin na he is in need. Sabi mo, in need. Ibig sabihin, meron siyang pangangailangan. Okay, meron siyang pangangailangan na kung titingnan natin, walang sino man ang nakapagbigay sa kanya nito sapagkat nung panahon na yon, kapag ikaw po ay merong ketong, ibig sabihin ng ketong, hindi naman talaga ito yung leprosy alone lang. Pag sinabing ketong, it is general, basta't meron kang karamdaman sa balat. Not exactly ketong. So, basta't kung may sugat ka man, kung ano man yung maisip nyo ng mga karamdaman sa balat. Ang tawag nila ron, technically is ketong, leprosy. Okay po ba? Naunawaan po ba? So, ang sabi dun sa Matthew, maraming mga tao na sumunod sa ating Panginoon. Pero isa lang ang talagang makikita natin na nais niya na maranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Parang siya lang ba yung nangangailangan? Nakanyo po? Hello? Na siya lang parang nagsasabing,
Gusto ko na maranasan ang kalooban mo, O Diyos, sa aking buhay. Nais kong maranasan ang kagalingan. Nais kong maranasan yung kalayaan. Nais kong maranasan yung pagpapala, yung kalakasan, yung kagalakan. I want to experience your favor. Something ganon. Out of how many people na sumunod sa ating Panginoon, no? Siya lang ang kaisa-isa na nagsabing, Lord, I want to be healed. I want to experience your power in my life. Nakuha? So mapapansin natin, napakaraming tao doon sa Mark, wala. Pero sa Matthew, napakaraming tao pero iisa lang. No, yung ketongin lang na to, na nagsasabing, may pangangailangan na sa iyo. At kung loloobin mo, no, kung gusto mo, kaya ang sabi ng Panginoon doon, gusto ko. Tinatanong pa ba yan? Parang something like that, no? Tinatanong pa ba yan? Because as we know, kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus, hindi lang para tayo iligtas. Hindi lang para tayo itubusin. Kundi tayo makaranas ng kagalingan din naman. That's the purpose of His wounds. Yun ang dahilan kung bakit siya nasugatan. Nakanyo po ba? It is part. Kasi kung titignan natin sa panahon ng mga Romano, ng mga Hudyo, para matiyak nila na patay na ang kanilang ipinako sa krus o pinarusahan, kung ang kanyang kahatulan ay kamatayan, talagang ang gagawin pa nila, tutusukin nila, sisiguraduhin nilang patay, o kaya naman, pipilipitin yung kanyang mga paa para matiyak na siya'y patay na nga. Nakuha po ba natin? So kung titignan natin, hindi bahagi yung mga sugat, yung mga latay na malalaki. It is not. But because God is more than willing, because He is willing to give everything for us. Imagine even His life, binigay niya sa atin. That's how God is more than willing na talagang ibigay ang lahat-lahat sa atin. But the thing is, nagtatanong ba tayo sa Kanya? Talaga bang naroon ba yung ating desire? Kagustuhan ba natin? Kalooban ba talaga natin? No? Talaga bang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I want to be healed. I want to be restored. I want to be delivered. I want to be blessed. I want to be strong, to become strong. Ganun ba yung ating pagnanais na maranasan talagang pagkilos ng Diyos? Kasi maraming sumusunod sa Panginoon, maraming nagsasabing they are Christians, but they don't want to experience the power of God in their life. Naku niyo po? Hindi ibig sabihin dahil nasa loob ka ng church, kasama mo mga born-again Christians, mga malalalim, mga pastors ang kasama mo, mga cell leaders ang kasama mo, pero wala ka mang pagnanais na maranasan ang Diyos sa iyong buhay, then you will not experience that willingness of God na ikay makaranas ng kanyang kapangyarihan at kagalingan. Kaya hindi tayo dapat makontento na sumusunod lang sa Diyos Kailangan maranasan natin yung mga bagay na mas higit niyang nais nating maranasan sa ating buhay. Hindi lang ganyan ang pangako ng Diyos o nais niya na maranasan mo sa iyong buhay. Kung sa mga panahon na ito, you are enjoying your life, you are satisfied in your life, kung ano man yung nagaganap sa inyo, na sinasabi mong, we are so blessed now. Alam nyo, more than that, ang sabi ng Panginoon, kaya niyang gawin. Naniniwala ka ba doon? Ang sisti lang kasi is that we limit the power of God in our life. Sa paanong paraan? Yung hindi natin siya binibigyan ng permiso sa ating buhay. Nililimitahan natin ang ating Panginoon. In fact, when it comes to our prayer, we limit our prayer. Tama? Alam nyo, habang ako po ay nag-meditate for 1 week, ang talagang nilagay ni Lord sa puso ko, do not limit your prayer. Because lahat tayo nananalangin. Tama? We asked. Pero yung panalangin natin is very limited. The more na nililimitahan natin ang ating panalangin, para bang sinasabi natin na, Lord, ito lang yung gusto ko. Huwag kang gagawa o kikilos ng higit pa. Sapagkat ito lang ang panalangin ko. We are limiting our prayer sa isang unlimited God. Pero pagdating naman sa kainan, sa Samji, di ba? Anong ginagawa natin? Kahit busog ka na, anong gagawin mo? Sandali lang, papahinga ko. Mamaya. Bakit pagdating sa mga unli foods, sa unli sa mundo, we go. Unli
we always grab the opportunity to experience those offering that is unlimited. Pero pagdating sa panalangin natin, sa relasyon natin, sa time natin sa Lord, nililimitahan natin ang ating Diyos. We limit our prayer. We limit our time. In fact, kung talagang susuriin natin ang panalangin, ano bang sinasabi ng Diyos? Let your will be done on earth as it is in heaven. Imagine that, ang gusto ng Panginoon ay maganap yung kanyang kalooban sa ating buhay na hindi lamang yung mga bagay na narito, kundi ang nais sa Panginoon is maganap yung mga bagay na nasa langit dito sa lupa. And that is unlimited. Nakayo po ba, church? Andiyan ka pa ba? Okay. But the thing is this, ayaw natin siyang bigyan ng permit. Ayaw nating magtanong sa Kanya. Kaya nga isang bagay, no, for us to experience yung tinatawag na willingness of God in our life, yung higit na kalooban o kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay, may gagawin tayo gaya ng ginawa nitong ketongin na ito. Okay? Ano yung ginawa niya? Number one is this. He drew near to Him with a humble hearts. Isang bagay. So makikita natin na mararanasan pala natin yung willingness o yung more than willingness of God, no? To those who draw near to Him with a humble heart. Part of it is prayer. Okay? Kailangan daw lalapit tayo sa Panginoon, no? Na mayroong pagpapakumbaba sa ating mga puso. And imagine, out of those many people, at alam naman natin kapag ang Diyos may sumusunod sa Kanya, hindi lamang 1,000, hindi lang 500. Dahil sikat na sikat siya. In fact, kung mababasa natin sa mga sulat sa Biblia, merong 5,000, merong 4,000. Ibig sabihin, ganoon karami ang talagang nagnanais na makita, masilayan ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Pero, kakaunti lang palagi ang nais makaranas ng pagkilos sa kanyang buhay. Nakuha? Andiyan ka ba? Pero alam niyo po, ang Diyos natin kasi, ang ating Panginoong Hesus, galante siya. Ganun ang ating Panginoon. He is so gracious. Amen? That's why He give more than what we ask of Him. Ngayon, ito yung isang bagay na nakita ng Panginoon dito sa ketongin na to. Ano yun? Lumapit siya sa ating Panginoon ng may pagpapakumbaba. Diba? Lumuhod siya. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon na itong tao na to, ay gusto niya talagang gumaling. Nakita ng Panginoon niya sa kanya. God or Jesus saw His heart. Kailangan pakita talaga natin sa ating puso, sa ating buhay, na talagang gustong-gusto natin maranasan ng ating Panginoon. At may gagawin dapat tayo para maipakita natin yan. Ibig sabihin, to show it, there must be an action. Sabi mo nga, action. Yon, kailangan may gagawin tayo. Meron kang nais sa Panginoon na maranasan, gusto mo ng kagalingan. Kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal, kagalingang mental, kagalingang pinansyal. Gusto mo na gumaling sa mga aspeto na to, no? Kailangan may gagawin ka. Nakuha niyo po ba? How many Christians are there na talagang, gusto talaga nilang maranasan ng Panginoon, ng pagkilos ng Panginoon? In fact, kakaunti lang. Kakaunti lang talaga ang gusto talaga nilang maranasan ng Panginoon. Because alam natin na ang mga tao, kung bakit sila talaga naging Kristiyano, because there is one thing na talagang tumimo sa kanilang puso at isipan. Ano yun? Yung parang nagkaroon kasi siya ng kapayapaan sa kanyang buhay. Or nagkaroon siya ng joy in his life. I don't know, yung situations nyo. Nung nakilala mo si Lord, no? Bigla kang sumigla. Bigla kang nagkaroon ng kapayapaan. Parang there is something in you na hindi mo ma-explain. Tama? O kaya naman, kaya ka nandiyan, kaya ka nananatili sa pagiging Kristiyano because of someone or somebody. Because you are enjoying the company. You're enjoying go to church. Sabihin na natin, nalilibang ka. Pero, hindi lang ganun kasi ang nais ng Diyos sa atin na makita niya sa atin. Kailangan makita niya sa atin yung desire natin to experience Him in our life. Gusto niya makita niya sa atin na, itong anak ko to talagang gusto niya akong maranasan sa kanyang buhay.
Because the moment we draw near to Him, ang Panginoon kasi, no, maraming lumalapit sa Kanya, pero again, kakaunti lang talaga ang nagpapakumbaba sa Kanya at nagsasabi. Kasi pagpapakumbaba, ang ibig sabihin, Lord, I can do nothing. I need you. I need you. Yun ang ibig sabihin. So, kailangan pakita natin, paramdam natin sa Panginoon na kailangan natin siya. Na mahalaga siya sa ating buhay. Na siya lang yung ultimate God na makagagawa ng mga himala sa ating buhay. Huwag tayong magmalaki sa Kanya. Maraming mga tao, mga Kristiyano, nagmamalaki sila sa Diyos. Maybe because they are strong enough for them na feeling nila, kaya ko to. Marami na akong pinagdaanan. Hindi ko na kailangan si Lord. Or ayaw ko munang gambalain si Lord. Or parang sinasabi mong, hindi ako karapat dapat. I am not worthy enough para lumapit sa ating Panginoon. Something like that. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon sa atin is makita niya yung pagpapakumbaba sa atin, sa ating mga puso. Let not pride rule in your life, in your heart. Tanggalin niya po yan. It cannot help. Hindi ka matutulungan ng pride na yan. Kasi you will not experience yung mga bagay na nais natin na maganap sa ating buhay na kalooban ng Panginoon. You will not experience it. God is more than willing. Alam natin yon. Gustong-gusto ng Panginoon na ikay gumaling, ikay umasenso, ikay mapagpala, no? Ikay umayos sa iyong buhay, ayusin ang lahat ng gusot sa iyong buhay. He is more than willing. Kung nagsasawa ka na sa buhay mo na yan, si Lord ayaw niyang nakikita kang ganyan. Ayaw ni Lord. But because we do not want to draw near to Him, ayaw natin lumapit sa Kanya. Naghihintay tayo ng changes sa ating buhay. Naghihintay tayo ng mabago ang buhay natin. Pero ayaw natin lumapit sa Kanya. And hindi magaganap yon. Hindi magaganap yon hanggat hindi tayo talaga lalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Nakuha ba natin? Na para bang sinasabi natin na kayang mabago ang aking buhay, pera lang ang katapat. Kung sana pera lang ang katapat, sana sa buhay ni Zaccheo, na napakayaman, he is a ruler. And yet, there is something inside of him. Merong isang bagay sa kaloob-looban niya na hinahanap niya na that is empty. And kapag empty, ibig sabihin, there is a need. Tama ba? There is a need. Hindi ka naman siguro bibili lang ng isang lalagyanan na gusto mo lang na i-display. Tama? Hello? Kapag ang isang bagay binili mo, na ito ay pwedeng, dapat, kumbaga ito ay naka-design para malagyan. I believe. Maghahanap ka ng bagay na ilalagay talaga doon eh. Tama ba? Hello? So, ganun lang eh. No, there is something missing in the life of Zaccheo. Even though siya po ay mayaman, kilala, ganun sa Zaccheo, pero sabi niya, I need something. At ang gusto niya, makita si Jesus sa kanyang buhay. Makilala niya si Jesus sa kanyang buhay. At kumilos si Jesus sa kanyang buhay. Kaya anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya. That's the name of Zaccheo. Yan ang ibig sabihin ng Zaccheo. Pagpapakumbaba. Nakuha natin? Kahit mayaman siya, sikat siya, makapangyarihan siya, ano ginawa ni Zaccheo? He ran to God. He find way. Nagpapansin siya. May ginawa siya. Kailangan magpapansin ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, magpapansin ka kay Lord. Ayan. Ganun lang naman kasi yun eh. Kailangan mapansin ka ni Lord eh. Tama? Imagine yung ibang mga may karamdaman nung panahon na sila po'y bulag. Yung dalawang magkasama na yung magkaibigan na yun, bulag sila pareho. They shout, Jesus, Son of David. Tapos, binabawalan sila ng mga disciples. Pero, they shout aloud more. Because they are desperate. Ibig sabihin, they want to experience something from God. And that is healing. Naka niyo po ba? And each one of us needs healing. Ang katabi mong yan, may karamdaman yan. Totoo po yan. Maaring
Sasabihin mo, Pastor, wala na siya karamdaman, malakas siya. No. May karamdaman yan, maaring spiritual. At marami pong mga tao ngayon, lalo sa panahon ng tag-ulan, ang karamdaman nila ay spiritual. Tamad na tamad mag-pray. Tamad na tamad magbasa ng Bible. Tamad magpunta ng church. And I wonder, kung kayo dumating si Lord, umuulan. Tapos tatamarin ka na pupunta sa church. You know? Naisip ko lang yan. Paano kaya yan? No po. But I'm not saying na lahat naman na napunta sa church, mara-rapture. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Ang gusto ng Panginoon kasi na makita niya sa atin, na sa ating paglapit sa Kanya, mayroong pagpapakumbaba. Maraming lumalapit sa Diyos, but they do not humble their hearts to Jesus. Hindi sila nagpapakumbaba. Nagmamataas pa rin sila. I don't need Jesus. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Pastor. May trabaho ako eh. May business ako. Stable. Tandaan niyo to, listen to this. There's no such things as stable here on this world or in this world. Walang stable. Kaya nga ang sabi ng Lord, huwag mong panghawakan ng mga bagay na meron kayo. Tama? Kung makikita nyo lang yung mga ibang lugar ngayon na ang yabong ng kanilang business, ngayon binaha. Kung nakita nyo lang yung mga bata na ang saya-saya nila sa Thailand, I know you know the story. Nakasama pa lang nila yung anak nila na napakabait. And then suddenly, hinatid lang sa school, mga ilang oras lang, patay na yung anak niya. So there's no such things as stable or matatag dito sa mundo. Nakanyo po ba? Walang ganong bagay. Kaya hindi tayo pwedeng magmataas sa ating Panginoon. Because anytime, kayang kunin ng Diyos ang kalakasan mo. Kaya niyang kunin yung kayamanan mo, yung katalinuhan mo, yung kagandahan mo. Maaring maganda ka ngayon. Maya-maya, who knows? Who knows? Yes. Kaya wala tayong dapat gawin kundi magpakumbaba tayo lagi sa Panginoon. Because the more we want to protect our possessions, yung mga wealth natin, the more na gusto nating ingatan yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon or manatili sa atin yan, ang Diyos mas gusto niya na talagang mas manatili sa iyo ang kanyang pinagkaloob sa iyo o ang mga bagay na kalooban ng Diyos sa iyo. Gusto ng Panginoon yan. Pero magaganap lang na mananatili ang mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon kung tayo pa rin ay lalapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba at hindi natin ipagmamayabang yung mga bagay na nakamit na natin na galing sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul, hindi dahil sa nakamit ko ng lahat ng mga bagay, kundi ang sabi niya, nagpapatuloy ako. Do not be distracted sa mga bagay na natatamasa nyo ngayon. Na para bang ang taas-taas mo na para bang ang yaman-yaman mo na para bang ang galing-galing mo, na para bang madiskarte ka, na para bang ikaw lang yung anak ng Diyos na sa'yo lang nagparanas. Huwag tayong ganun. In fact, dapat katulad tayo ng mga palay, na habang dumarami ang mga grains niya, yung mga bunga niya, lalo siyang yumuyuko. Dapat ganun. Hindi yung dahil malayo na yung narating mo, no? Magmamayabag na tayo. Magiging ma-pride na tayo. Imagine itong babaeng may karamdaman for 12 years na dinudugo. Isa rin to, na lumapit siya sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Na parang sinasabi niya, ikaw na lang ang aking kahuli-hulihang pag-asa. Because dati nung mga bago-bago pa lang siya may karamdaman, nagmamalaki siya. I have money. Di ba napakayaman ng babae na to? In fact, the Bible says, naubos ang kanyang mga ari-arian sa pagpapagamot lang. Nung una, okay pa siya kasi meron siyang pera, magpapagamot ako. Hindi, kaya yan, mayaman ako eh. But dumating sa point na talagang maging yung maraming doktor na nakilala niya, mga bihasa, ay hindi siya napagaling. Kaya ang sabi niya, isa lang. Lalapit ako sa Panginoong Yesus. Kaya ang sabi ni Jesus, ikay gumaling dahil sa iyong pananampalataya. And part of that faith is yung humble heart. Nakanyo po ba? Kung lalapit lang talaga tayo sa Panginoon nang may pagpapakumbaba sa ating mga puso, you will experience yung working power ni Lord in your life.
yung nararanasan mo ngayon, may igaganda pa yan. May ikakaayos pa yan. Nakan niyo po ba? Kaya nga magtataka ka eh. Bakit ang daming mga tao sa church? They go to church, pero bakit ganun? Isa lang yung message na naririnig, isa lang naman yung pastor na nagsishare. Bakit yung katabi, nararanasan niya yung pagkilos ni Lord, bakit yung isa hindi? It is because, ang dahilan, yung tayo lumalapit na yung iba lumalapit walang pagpapakumbaba, yung iba naman lumalapit ng may pagpapakumbaba. Again, sa buhay ng mayaman na to, itong babae na to na dinudugo for 12 years, marami sumusunod din naman kay Jesus nun eh. Pero kaisa-isa lang siya na nagnanais, na gusto niyang magkaroon ng connection kay Lord. Church, gusto mo bang magkaroon talaga ng connection kay Lord? Diba? Dapat, kung paano natin hinahanap yung wifi, yung data, yung natutuliro ka kapag walang data. Sino dito yung tuliro pag walang data? Yung talagang di siya mapakali. Na kahit hindi siya kumain, basta't makahanap lang ng data, kahit sa building, sa bundok, igaganon niya yung cellphone na para magkaroon lang ng data. Sino yung ganon? Di ba may mga ganon? Tama? Dapat, ganon din tayo, dapat. Na tayo po ay talagang sabihin natin, desperado na makahanap or magkaroon ng connect kay Lord. Pero alam nyo, there are some Christians, again, listen to this, marami pa rin mga Kristiyano, no? Lagi nilang dinideprive ang sarili nila na makakonekta kay Lord. Na para bang, okay lang na hindi ako nakakonect kay Lord. Basta't konektado ako sa mundo, okay lang, hindi ako konektado kay Lord. They don't want to be connected with Jesus. Parang si Peter lang yan eh. Si Peter, nung dininay niya si Jesus sa kanyang buhay, Peter is following Jesus far away. After niyang dininay si Jesus, hindi ko kilala yan, hindi nila ako kasama. Kaya si Peter, ang ginagawa niya, habang nandoon si Jesus, pinapahirapan, pinapersecute, si Peter naman nandoon sa malayo, nagpapainit, but he is following Christ sa mata lang. Nagpapainit. At least, tanaw pa rin niya si Jesus. Maraming mga Kristiyano ganun. They go to church, pero ang layo na pala nila sa Lord. Kaya hindi mo maranasan yung pagkilos ng Panginoon. Hindi niya nakikita yung desire, hindi niya nakikita sa ating puso. At alam naman natin that we can only connect to God, to Jesus, through our hearts. Ganun kumukonekta sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, God looks at the heart of a man, hindi doon sa panglabas. Kaya hindi natin malilin lang ang Panginoon. God knows your heart. Maybe you are here, pero yung heart mo wala dito. Kaya nga ang sabi ng Bible, di ba? Set your hearts on things above. Ganun ang gusto ng Panginoon na makita sa atin na iniiwanan natin yung mga bagay na ito na wala tayong pakialam dito, na mas mahalaga sa atin na yung kalangitan. Again, maraming mga Kristiyano ngayon, they are not preparing for the coming of our Lord Jesus Christ. At nagmamalaki sila. Walang magagawa ang kayamanan mo, ang pera mo, ang katalinuhan mo, mga kaibigan mo, the moment na dumating ang ating Panginoon. But if you have a humbled heart, a surrendered heart, that's the time. Noon na talagang makakakilos ang Diyos sa iyong buhay. Kasi kung gusto mo talagang mapunta sa langit, mas gustong-gusto ni Lord. Sino dito gusto mapunta sa langit? Talaga ba? Nakaka-amaze no, na sa kabila ng estado ng ating pananampalataya, gusto pala natin pumunta sa langit. Pero we do nothing. We do nothing. Hindi natin pinaparamdam sa Panginoon, Lord, talagang gusto kong mapunta sa langit. No? Hindi pwede kasi na gusto mo pero wala kang gagawin. Again, there must be an action. Kung anong ginawang action nitong may leprosy. Amen po ba? Okay. So, pangalawa, God is more than willing to those, not only to those who draw near to Him with a humble heart, but also to those, if there's no doubt in us. Okay? Nakuha niyo po ba? Yung more than willing ni Jesus ay nagaganap sa ating buhay o mararanasan natin if there's no doubt. Sabi mo, no doubt.
Iyon. Kasi ito yung isang problema. Bagaman gusto ng Panginoon, kaya lang nagdududa tayo. Nako niyo po. Hello? Kasi pinagdududahan natin yung kapangyarihan niya, yung kakayanan niya. Pinagdududahan natin kung tututuhanin ba ng Diyos yan o hindi. Bagaman kaya niya, para bang sinasabi natin, Lord, sinungaling ka. Or maaring, Lord, alam ko, hindi mo gagawin yan. Kasi hindi pa karapat dapat. Something like that. So may mga pagdududa. Tandaan natin, itong may leprosy na ito, itong may ketong na to, sabi niya, Lord, kung kaya mo, kung gusto mo, Lord. Somehow, kung titignan natin, sa isip natin, kung babasahin natin, para bang sa ibang mga Bible scholars, ang sabi nila, itong ketongin na to, parang kung kaya mo. Something like that, yung tono, kung kaya mo. Pero sa ibang salin, kaya nga binasa ko naman yung ibang salin, no? Sabi niya, he begged on his knee. Lumuhod siya. Meaning to say, nandun talaga yung kanyang assurance na talagang kaya ni Lord na pagalingin siya. Naku niyo po ba? Kailangan, dapat naniniwala tayo. There must be no any hint. Walang senyales na tayo nagdududa. Kasi sometimes we pray to God, we ask Him, humingi tayo na, Lord, pagalingin mo naman ako. Pero sa iyong kaisipan, sa iyong puso, may pagdududa ka. Nakanyo? May pagdududa tayo. Sabi ng Panginoon, dapat wala kang pagdududa na talagang gagawin ng Panginoon ang mga bagay na nais mong maganap sa iyong buhay. Because again, God is more than willing na ipagkaloob sa iyo kung ano yung naisin mo. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, alam niyo ba ang sabi niya? Gustong-gusto kong ipagkaloob kaya sa inyo, sa John chapter 15, yung mga hinihingi nyo, because it give glory to the Father. Kaya gustong-gustong ibigay ni Jesus yung mga bagay na hiniling natin, kasi nagbibigay ng pagluwalhati pag dakila sa kanyang Ama yun Because that's the purpose, one of the main purpose kung bakit naparito si Jesus. That's why sabi ng Bible, He became poor though he is rich. Sabi sa Korinto. Hello? Naku niyo po ba yung church? Kung nga yung kalangitan, iniwan niya Nag-give up niya yun And the reason why is para maranasan mo kung ano yung nais na iparanas sa'yo ng Diyos. Only, huwag ka lang magduda. Isang araw, humayo ang mga disciples kasama si Jesus. And then, pinauna ni Jesus yung kanyang mga disciples. At si Jesus ay pumunta sa ibang ibayo. At mga ilang oras ang nakakalipas, nakita ni Peter si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. You know the story. Ama? Nung makita ni Peter, in fact, nagkaroon muna siya ng fear. Until such time, nung sinabi ni Jesus, do not fear. It is I. Okay, binigyan niyo muna ng katiyakan. Do not worry. It is I. Ako to. So, kinonfirm ni Lord Jesus ang kanyang sarili kay Peter. And that's the time nagkaroon ngayon si Peter ng lakas ng loob na sabi sa ating Panginoon, Lord, gusto kong pumaryan sa'yo. Bakit hindi na lang niya hinintay si Jesus na lumapit sa kanya? Lord, hintayin ka namin dito Bakit gano'n na lamang si Peter na gusto niyang makarating kay Jesus sa pamamagitan ng paglakad sa tubig? Or, kung nakasakay na siya sa bangka, Lord, punta ako dyan At ako'y magbabangka, pupunta ako dyan. Pero hindi Ang sabi ni Lord, sige, halika. Hakbang mo yung paa mo. Nung una, wala kang makikitang doubt kay Peter. Tama? And nagaganap sa oras na yon yung gusto niya mangyari sa kanyang buhay. Yung makalakad. Hindi naman niya inisip siguro na gusto niya lumakad sa ibabaw ng tubig. I don't think na ganun talagang nice ni Peter na makalakad siya sa ibabaw ng tubig Sabi niya, gusto kong pumaryan. Again, pwedeng magbangka, papunta doon. Tama? Are you there? Pero, si Jesus, ang sinasabi niya, Peter, punta ka dito, lumakad ka dyan. Kaya si Peter, sabihin na natin na, gano'n na lang, sige, sabihin natin gano'n, na talagang, yun ang gusto rin niya makalakad sa ibabaw ng tubig para makarating kay Lord Jesus. Because, sabihin na natin, that's the only way. Can we say? Kasi si Peter lang naman ang pupunta doon may kasama siyang iba. Ay, ayaw naman sumama nito mga to.
papunta kay Jesus. So si Peter siguro, sa kanyang kaisipan, pupunta ako dyan, Lord. Gusto kong makarating o makalapit sa iyo. So ano nangyari? Nung una, walang kaduda-duda. Kasi nakalakad siya. Pero nung may mga alon na, malalakas na alon, no? Nakita ni Peter yon, pati yung malalakas na alon, nakita niya yon. Tumingin siya doon. Ano nangyari sa kanya? Lumubog. Ano yung meron kay Peter that time? It is not lack of faith. It is doubt. It is doubt. Kung mababasa natin. Why did you doubt? Sabi niya ganun. Isang tanong niya, bakit ka nagduda? Hindi tuloy naganap yung kalooban kalooban ng Diyos sa kanyang buhay o kalooban ni Jesus sa kanyang buhay. Kaya siya lumulubog. At marami mga Kristiyano ganun. The more na the more na nagdududa tayo sa Panginoon at nawawala yung pananampalataya mo sa Kanya, unti-unti kang lulubog. Kailangan paniwalaan natin that we can walk on water. Kailangan paniwalaan natin yon. Though it is impossible, pero kailangan nating paniwalaan yon, panghawakan yon, na tayo makakalakad. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Lakaran lang natin yung mga sinasabi natin na dagat o yung dagat ng problema. Kailangan lalakaran lang natin yan. In fact, the Bible says, Romans 16:19, no? Tatapakan lang natin si Satan sa ating mga paa. Time will come. Naniniwala ka ba doon? Na tatapakan lang natin si Satan sa ating mga paa? Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi lamang basta talunin ang kalaban sa ating buhay, kundi tapakan pa natin siya. Every problems, every storms that we have, if you don't have any doubt, no, lalakaran lang natin yan. Nakuha? Huwag dapat nakaka-apekto ang mga sitwasyon sa ating buhay para magkaroon tayo ng doubt at makompromise yung ating faith. Madalas talaga nakokompromiso ang ating faith. That's why yung paniniwala mo sa Diyos na magaganap yung mga bagay na gusto niya sa iyong buhay at gusto mo rin naman sa iyong buhay, ay naaantala. Nandiyan ka pa ba? Di ba inip ka na sa pangako ng Diyos sa iyong buhay? Pero alam mo, ang dahilan din pala, ikaw. Kasi may pagdududa ka. Nandiyan ka pa ba? Ang sabi kay Tomas ni Jesus, stop doubting. Pwede ba natin sabihin yun? Sabihin mo sa katabi mo, stop doubting. Kailangan i-rebuke natin yun sa ating buhay eh. Stop doubting. O hindi mo kaya. Kaya ni Lord. Tama. Mahina ka, malakas si Lord. Imposible sa'yo, kay Lord walang imposible. Galang naman yan eh. Kaya nga, let us always meditate the word of the Lord day and night. Sometimes we do reading. Ang ginagawa natin, we read the Bible. No doubt, nagbabasa ka ng Bible. Pero sinabi ng Bible, not only to read the Bible, but meditate on it. Ibig sabihin, while you are reading the Word of God, nagbabasa ka ng Bible, and then suddenly meron kang nakita na pumukaw sa iyong kaisipan, sa iyong mga mata, habang ikay nagbabasa, you pause. And then pray ka, Lord, ang sabi mo sa iyong salita, never you will leave me nor forsake me. Sasabihin mo, meditate mo, hindi mo ako iiwan, di mo ako pababayaan, di mo ako iiwan, di mo ako pababayaan, di mo ako iiwan, di mo ako pababayaan. Ganun yun. Nakuha niyo po, that's how we meditate the Word of God. We are confessing it in our life. Kasi pinapawi nito yung pagdududa at pinapalitan ng assurance and certainty in your life that God will never leave you nor forsake you. Nasasabi mo, ako'y anak ng Diyos, nilikha niya ako, ako'y minahal niya, ako'y niligtas niya. God's favor is on me. Di ba? Kaya nga, ang sabi sa atin sa Numbers chapter 6, if I'm not mistaken, 24, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you. Di ba? Dinideclare yun eh. Kailan dinideclare natin sa ating buhay yun eh. That's why we always say, God bless you, God bless you, God bless you. Kasi for us, there's no doubt na talagang ibe-bless sila. Pero bakit pagdating sa'yo, may doubt ka na ibe-bless ka ni Lord? Dapat walang kahit anong katiting na hint o senyales na ikay nagdududa. Bakit?
Because yung katiting na duda na yon, dun papasok si Satanas. Kaya ang sabi ng Bible, do not give Satan a foothold. Huwag mong bibigyan ng puwang o butas o dahilan si Satan para makahawak sa iyong buhay. Nakuha? There must be no doubt in your life. Kaya dito, nung sinabi nung ketongin, Lord, kung kaya mo, Lord, ay kung gusto mo, kung ibig mo, Panginoon, iba-iba kasing translation eh. Kung ibig mo, Panginoon, gagaling ako. Tama? Hindi niya lang sinabing, gusto mo bang gumaling? Sabi ni Lord Jesus, opo. Hindi sinabing gano'n, hindi lang gano'n na yung usapan nila. Hindi lang gano'n eh. Pero sabi niya, kung ibig mo, Lord. May bahagi ng pagpapakumbaba. No? So there's no doubt, wala kang makitang bakas ng pagdududa. Kaya nga, naganap sa buhay ng ketongin na to, yung gusto niya. Ano yun? Yung siya'y gumaling, siya'y luminis. Nakuha niyo po ba? Si Lord, yun ang gustong-gusto niya. Na tayo ay luminis, tayo gumaling. Tama po ba? Hindi nais ng Panginoon magkaroon ka ng karamdaman. Ano mang uri ng karamdaman yan? Physical, emotional, mental, financial. Hindi nais ng Panginoon yan. Because, again, if we will read the Bible, Proverbs 29:11, alam natin yon. For I know the plans, for God knows the plan for us. Huwag lang natin sabihin, for I know the plans I have for you, says the Lord. Huwag ganun. Sabihin natin, Lord, I know your plans in me. Plans to prosper me, not to harm me. Plans to give me hope and a good future. Sa iyo mo na sinasabi yun, dinideclare mo na ngayon sa buhay mo, ibig sabihin, nawawala yung pagdududa mo ngayon. Kasi pinangahawakan mo yung salita ng Panginoon. Tama po ba? Tama. Di ba, the moment we hold on to the word of other people. For example, pinangahawakan mo yung pangako ni pastor, pangako ng nanay mo, pangako ng tatay mo, pangako ng kapatid mo, pangako ni inuman. Maniwala ka sa akin. Bakit pag ganun? Ang dali nating maniwala sa kanila eh. Pero bakit pagdating sa Lord, hirap na hirap tayo? You know what? It is because nakikita natin sila. Tama? Alam natin na sometimes kaya talaga nilang ibigay. Or sabihin natin, kasi nanay ko siya, tatay ko siya, kaya somehow, naniniwala ako sa iyo at pinangahawakan ko. Pero bakit pagdating sa Diyos, hirap na hirap tayo? It is because hindi natin siya nakikita. That's why we have doubt in our life. We do not see how God works in our life. Yung probability and possibility that God will work in our life, hindi natin talaga nakikita yon. Because God is a spirit, di nga natin siya makita eh. And of course, we will not see the move of God in our life. Di natin makikita yung move ni Lord sa ating buhay if you are not also spiritual. Nakuha niyo ba? Ano ka pa ba, church? So isang bagay yon, no? Tandaan natin that doubt withholds God's power and purpose in our life. Ibig sabihin, yung pagdududa, pinipigilan niya yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at yung layunin niya sa ating buhay. Dahil may doubt ka, hindi nagaganap yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay at yung kapangyarihan niya sa iyong buhay. Because you simply doubt. Nakuha niyo po ba? Because you simply doubt. Tandaan natin that doubt must have no place in a believer's life. Dapat wala ng puwang yung pagdududa sa isang mananampalataya. Tama ba? Bakit? Bakit, pastor? Hindi ko nga nakikita eh. Kaya nga believers eh. You believe even though hindi mo pa nakikita. Tama? Tama po ba? Ganun lang naman yun eh. Sabi ni Lord, that the righteous will live by faith. That the righteous will live by faith. They will walk by faith. Ganun talaga yung buhay talaga natin na lagi tayong mamumuhay sa hindi natin nakikita. Meaning to say, let us live according to the promises of God, to the word of God, to the will of God, to the purpose of God. Sa lahat. Ganun tayo mamumuhay. But the problem is that lagi na natin kino-question kung ano yung gagawin ng Diyos bukas or talaga bang gagawin ba ng Diyos bukas yan? O paano natin naharapin yung bukas? No? Bayaan mo si Lord ang haharap sa bukas kasi siya naman ang may gawa ng bukas.
Ang sabi ng Bible, huwag mong problemahin ang hindi mo problema na ng Diyos yun. Nilikha ka niya, nilagay ka niya dyan eh. Bakit mo pa problemahin? Diba? Sabi ni Lord, nilagay kita dyan. Ako bahala sa'yo. Wala kang pakialam doon. Ang sabi ng Bible, you only need to be still. All you have to do is to be still. Manatili ka lang dyan. Parang makeup artist yan. Bayaan mo yung makeup artist, siyang gagawa. Kaya ka nga pumunta sa kanya eh. Tama ba? Kasi hindi mo kayang pagandahin sarili mo eh. Hindi mo kayang make-upan ng sarili mo siguro sa talagang isang pamamaraan na talagang kaakit-akit, kaaya-aya for the event. For that special event. You can wear makeup, pwede kang magpa-makeup or ikaw mismo mag-makeup sa sarili mo. Sabihin natin dahil yung mga okasyon or depende sa circumstansya or sa kaganapan. Pero kapag meron talagang big event yan, special event, you will look for someone na magme-makeup sa iyo. Because you want to make it perfect. You want to make it good. No? Kasi i-front mo yung sarili mo eh. I-front mo sa maraming tao yung sarili mo. So, kung pumunta ka sa nagme-makeup, hayaan mo yung nagme-makeup. Alam niya. Kasi expertise niya yun. Nandiyan ka pa ba? So, wag ka masyasyak kapag makeup ba yan? Bakit tinakpan lahat ng ano ko? That is part. Sa una, hindi mo makita yung structure eh. Nakanyo po ba? Sino dito yung nagpa-makeup, na-experience yung nagpa-makeup? Huwag ka mag-alala. Darating din yung time. Mararanasan mo yon. At yung time na yon, hindi ka na magre-reklamo. Para ka lang natutulog. Amen? So, nung ako po yung nasa parlor, nakikita ko yan. Kung paano sila, dami naman yan. So, marami ako nakitang iba't ibang way kung paano mag-makeup. Yung iba, makita mo parang may alanan lang. Kasi yung puti ng dirito, ito black, ay brown. So, hindi balance, hindi even. Hindi siya even. Dapat pa lang hanggang dito yan. No, kaya yung iba, maitim dito, maputi dito. So, dapat So, dapat pala lagyan ng guantes. Kaya pala iba nag-guantes. So, something like that. So, sabi ko, bakit ganyan? So, along the way, nakikita ko, kasi pagka makita mo, nagdudud, talaga bang maganda yung pagkaka-makeup nito? Makikita mo ganun eh, tapos ganun-ganun lang eh. Ba't ganun? Tapos may part na malalim, tinambakan. Pangit yung word eh, no? Pinalatada. Pinantay. Pinantay niya. Talagang, nga no. Sabi ko, ang kapal-kapal na ng makeup, ganun yata. Exage ka naman, pastor, grabe ka naman. Hindi, sa may part na lubog lang. Ganun kasi kalalim eh. So, yun. So, again, nung finished product na sabi ko, nga no. We must not question the expertise of this person. Expertise niya yun eh. Akala makikita mo parang ang pangit eh. Yung finished product. But the moment nakita mo na pala yung finished product, you will be amazed. So, ganun din si Lord. There are times parang nakikita mo parang hindi naman yata ito yung tama o maganda sa buhay ko. Bakit ganun? Alam nyo, if you will read those, I think, meron akong isang libro na Legends, ang pamagat niya. At nandoon yung mga great pastors and leaders ng Pilipinas. So, yung mga sina Bishop Pentoja, ng PCEC, Pastor Eddie Villanueva, Peter Kairos, yung mga sikat na mga evangelist, mga pastors, ng mga bishops. Nandun sa isang book na yon. Binabasa ko siya last time. Ang sabi nung isa doon, I don't know the name of this guy, ang sabi niya, gusto niya, mag-architecture, if I'm not mistaken. Tapos sabi nung tatay yata niya, gusto ko mag-abogado ka. Ang sabi naman nung mga kaibigan niya, mag-doktor ka. But at the end of the day, bagaman sinundan niya yung tatay niya yata, or sinundan niya, at the end of the day, pastor siya eh. Nako nyo, there are times yung parang nilalakar mo, sandali, parang mali, parang si Peter. Lord, gusto ko pumunta dyan, but I'm not saying na, lalakad ako dito, sino ba yung gusto lumakad sa ibabaw ng tubig? Ayaw natin, di ba? Of course, nakakatakot yun. Lalo na kung di ka marunong lumangoy. Tama. Si Peter, sanay si Peter, lumangoy, hindi lumakad. Okay? At isang bagay na nakikita kay Peter, bagaman
Alam niya yung estado ng tubig kasi yun ang buhay niya eh. Alam niya yun eh. Yung kalma ng tubig, alam niya. He knows everything about sea. Alam niya kung saan yung bahaging may isda, di ba? Pero dumating yung time, si Peter yung kasanayan niya, yung expertise niya, nawala. Di ba, remember? Si Peter yung sabi niya, Lord, nangingisda na kami, magdamag eh. Sabi ni Lord, huwag dyan, dito. Dito. Tama? Alam niyo ba yung story na yan? Sabi ni, parang nangyari na, sandali, Lord, expert ako dito. Pero tandaan natin that God is more than expert. Mas expert si Lord sa atin. Alam niya kung ano mas nararapat sa iyo. Amen po ba? We do a lot of plans. Marami tayong bagay na gustong maganap sa ating buhay. Imagine, bakit yung babae, bakit hinayaan ni Lord na magkaroon ng ganong uri ng karamdaman for 12 years? Why God allowed it? No? At nung walang-wala na siyang malapitan, doon siya lumapit sa ating Panginoon. Bakit hinayaan ng Diyos na maubos yung kanyang pera? Alam ni Jesus that there is someone who needs healing sa lugar na yon. Alam niya. Because God knows everything. Siguro marahil may mga bagay sa buhay natin na parang palpak. Ganun lang talaga si Lord. Ganun lang talaga si Lord. Para maganap yung talagang kalooban niya sa atin, kailangan yung mga kalooban ng tao sa kanyang buhay mawala muna. Dapat ang will of man sa kanyang buhay ay wala ng puwang. Wala ng power ay yung will of man sa kanyang buhay, lalo na kung tayo po ay lumapit na sa ating Panginoon. Nakanyo po ba? Dapat hindi na nasusunod yung mundo sa iyong buhay. Amen? Pwede ba natin palakpakan Lord doon? Pangatlo, ito po yung last. Because of the compassion Jesus have. Yung willingness ni Lord, yung more than willing ni Lord ay nagaganap lang or nagaganap because of God's compassion. Tama? Kahit naman tayo kaya mo nagagawang isang bagay sa isang tao because of the compassion that we have. Tama ba? Ito yung nag-uudyok. Si Lord pa mo, siya yung God of compassion. He is full of compassion. Pag may nakikita siya na tao nangangailangan, gustong-gusto kagad ni Lord ibigay yung tulong sa kanya. Gustong-gusto kagad ni Lord na iparanas yung mga gustong maranasan ng mga tao na to. Nakanyo po ba? God is full of compassion. Dito po sa Luke 15:20, makikita natin dito yung story nung prodigal son. At yung prodigal son, makikita natin na kinuha niya lahat yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga mana. No, alam natin, we know the story. And nung na-realize nung bata na, sandali, nung napalayo ako sa ama, ito yung nangyari sa buhay ko. Yung mga gusto kong maganap sa aking buhay, hindi talaga naganap. No? Kaya ang sabi niya, babalik ako sa aking ama at hihingi ako ng tawad sa kanya. No? At sasabihin ko, wag na niya akong ituring na anak, kundi isang alipin na lamang. But because his father is full of compassion. Tingnan natin sa 15:20. Sabi niya, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, take note of that, habang nasa malayo pa yung bata, anong ginawa? Natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa. Imagine that, awang-awa sa kanya. Ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Hello? Diba? Kasi gustong bumalik nung anak sa kanyang tatay. Pero pinakita ng tatay na he is more than willing sa pagbabalik ng kanyang anak. Kasi may doubt yung anak doon Kaya ang sabi niya, sasabihin ko na lang sa tatay ko na ituring na lang niya akong isang alipin o isa sa kanyang mga alipin. Kasi may doubt siya na baka tatanggapin pa ba siya bilang anak. But because his father is full of compassion, anong nangyari? Sabi niya, Lord, kung gusto mo, anak, kung gusto mo bumalik sa akin, mas gusto kong bumalik ka sa akin. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Natatanaw ka niya sa malayo. At alam niyo ba, yung bata na yon, yung sitwasyon niya nung siya'y malayo sa kanyang ama, mabulok siya. Mabaho siya. Gutay-gutay yung kanyang damit. Ganun na na-experience ng mga taong malayo kay Lord. Nagkakaroon ng kawalan, nagkakaroon ng
kakulangan sa buhay. Nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety. Hindi naman ito yung gusto nila sa kanilang buhay. Sino bang gusto magkaroon ng anxiety, ng depression? Kaya makikita mong isang tao yung stress okay lang Parang yung stress, it is part of life. Pero yung ma-depress ka at saka magkaroon ng anxiety, kaya nga sabi ng Bible wala siya sinabing, do not be stressed. wala ka mababasa sa Bible na gano'n. Word for word, wala. Pero, sabi ni Lord, do not be anxious about anything because yung pagiging anxious mo, pagiging worried mo, pagiging worriness mo, o pagkakaroon ng worriness, it will lead to depression. Nakanya po ba? Stress okay lang Okay lang yan. Time to time, may stress tayo. Kasama mo yung anak, asawa mo Lagi ka talaga may stress dyan. It's okay. Sabi mo, it's okay lang. Okay lang. Kasi, kung sasabihin na alisin mo yung mga nakaka-stress sa iyong buhay, ay isa dyan yung asawa mo. O isa dyan yung pag-aaral mo. Kung nakaka-stress yung pag-aaral, tanggalin mo yan. O kaya, huwag ka na mag-aaral dahil nakaka-stress yung pag-aaral. O kung na-stress ka sa business mo, sa trabaho mo, umalis ka dyan. Iwanan mo yung trabaho mo, yung business mo. Nakaka-stress Pero alam nyo, kung ganyan ang nakaka-stress, yung kita, ay gusto ko may stress. Okay lang na magkaroon ka ng stress kaysa sa katulad ko, wala akong ka-stress sa trabaho ngayon. Sa business, wala. Wala akong inaalalang babayaran, walang naniningil. So, wala akong stress. Okay? Meron ako ngayon, deep rest. Malalim na pamamahinga. Deep rest. Hindi siya depress. Nakanyo po ba? But praise God, kasi depression, tulog, tayo, tulog, wifi. Ganun lang. Sabi ko nga, hindi ko alam, si brother ata yung kausap ko last time. Hindi naman ako pwedeng laging magbasa ng Bible buong maghapon. Hindi naman pwede yun. Alam nyo, ang ginagawa ko sa totoo lang, audio Bible. Sige, salita ka lang dyan, nakikinig ako. Papakinggan ko si Jay John. Papakinggan ko si David Wilkerson, si Jeremiah, ang dami kong pinapakinggan. Ang dami. Papakinggan mo pa yung asawa mo. Hindi yung katahimikan niya, nakakabingi pala yun. Kaming dalawa na lang, malayo pa kami. Habang naglalabas siya, nag-iPad lang ako. Sarap buhay, di ba? Ang sarap ng buhay ko. Pero hindi niya alam, syempre gumagano'n yung isip ko. Kaya kahapon sabi ko, gusto kong magkaroon ng kapahingan. Hindi ako sasama sa inyo. Kaya kahapon, nakagawa tayo ng message. So, mula kahapon, pray, basa. Nakalimutan ko kumain kahapon Nakalimutan ko, buti yung aso kumain, yung tao hindi. So, praise God, dahil galing sila sa kainan, pag-uwi, gutom na gutom. Silang sasarap ng kinain yata nila. Catering. Si catering, di ba? Ako, adobong sitaw. So, pagdating nila, kinain pa nila. Di ba? So, makikita mo talaga na ang Diyos talaga mahabagin Gayun ang ating Panginoon. Hindi kanya kasi pababayaan. He is more than willing to move and to work in your life. Nakuha niyo po ba? Nandiyan ka ba church? Ang sabi ng Psalm 116:5, our God is full of compassion. Remember that always. 116 ng Book of Psalm, verse 5, our God is full of compassion. Psalm 145:9, the Lord is good to all. Sabi niya, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Kaya ito yung isang bagay na, Lord, may compassion ka sa akin. Naawa ka sa akin, Lord. Ganun ang ating Panginoon. Hello? Nandiyan ka pa ba? Ayun. May awa kasi ang ating Panginoon. Ganun ang ating Diyos. Compassion is one of God's nature. You cannot set apart compassion to God. Hindi mo pwedeng maihiwalay ang compassion sa Diyos because that is part of God's nature. Ganun ang Diyos na meron tayo. Baka akala mo hindi niya iniisip yung sitwasyon mo ngayon. Iniisip niya yan. But the problem is this. The problem is this, and listen to this. Hindi ka kasi lumalapit sa Kanya. Hindi mo inihingi sa Kanya, Lord, pagalingin mo naman ako. Lord, paasensuhin mo naman ako.
Lord, iahaw mo naman ako dito sa aking kinasasadlakan. No? Ayaw ng Panginoon na nangungutang ka. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos na nangungutang ka. Totoo po yun. Because Deuteronomy says, if I'm not mistaken, tayo ang magpapautang. Tama? Yun po ang katotohanan. Ngayon, kung tayo ang magpapautang, tingnan niyo po, listen to this. Tingin lang kayo sa akin. Okay, halimbawa, si brother sasabihin niya sa akin, Pastor, ayaw ni Lord na nangungutang ka. Tama. Ang gusto ni Lord magpautang ka. Tama? Kaya ang sabi ni brother, Pastor, ako ang mangungutang sa iyo. Sasabihin ko, ayaw ni Lord na nangungutang ka. Nako nyo ba? So wala dapat nagpapautang at nangungutang. Kasi babalik mo lang yan eh. Hindi, totoo, sabi ni Lord, we are the head, not the tail. Sabi niya yan eh, sa Bible eh. Sa Old Testament, kung alam natin yung mga sinasabi niya sa mga taong sumusunod sa Diyos, sa mga taong naglilingkod sa Diyos. That's why, ang sabi ni Lord, babaguhin niya eh. Dati kang nangungutang hanggang ikaw na yung nagpapautang. Ano bang masarap? Nangungutang, nagpapautang? Oo? Ano mas masarap? Nangungutang, nagpapautang? Masarap nangungutang. Tama ba? Hello? Oo, masarap nangungutang, pero yung nagpapautang, iisip ka eh. May balikan pa kaya to? Lalo na kung kilala mo yan, kilala kita eh. Yung utang hingi eh. Naku kayo. Are you there? Ayan. So, mas masarap pa rin ang ngungutang. Ang masarap yung bawal. Okay? Kasi, ang gusto kasi ni Lord, lahat ng Kristiyano, hindi mangungutang at hindi magpapautang. Kasi sila po'y sagana. Nakuha? Yun ang ibig sabihin. Yun ang sinabi ng Panginoon, kaya sinabi niyang, hindi ka na mangungutang, kundi ikay magpapautang. Ibig sabihin ko titingnan, hindi na ako mangungutang, ako ang magpapautang. Kung Kristiyano rin to, hindi na siya mangungutang at hindi na siya magpapautang. Tama? Nakuha niyo po ba yung logic? Hello? So ibig sabihin, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, pagagalingin niya, especially yung ating ding mga finances. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung ganyang buhay mo. Nakuha? Nariyan ka pa ba? So sabihin mo lang naman kay Lord, Lord, kung ibig mo, pagalingin mo ako. Tanungin mo si Lord. Ibig naman niya eh. Gusto naman niya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Alam nyo, kanina sabi namin ni Kuya, ano kaya yung dapat nating awitin? Pero may isang bagay pala, no? If God is more than willing, do we really believe na kaya talagang gawin ng Panginoon yun? Ayan. Kasi kailangan makilala natin ang ating Panginoon. Eh. Sa aking devotion, sa aking pag-meditate, one of the thing na talagang inano ni Lord sa akin, sa Galatians chapter 5, if I'm not mistaken, sinabi niya, meron siya sinabi doon, yung about understanding. I don't know. Sa Colossians pala yan, rather. Sa Colossians. Binabasa ko yung buong Colossians kapon. Isang bagay na nais ng Panginoon sa atin, yung understanding. Because the moment we understand things, the moment we understand God in our life, yung wisdom naroroon. Yung knowledge naroroon. Sabi ko, totoo ba to? Hindi ba dapat mauna yung wisdom? Pero the Bible says, Colossians chapter 2, makikita natin doon, yung understanding. Sabi niya, we must have understanding first. Because the moment we understand, then wisdom and knowledge will follow. Nakuha kahapon kasi talagang pinag-aaralan ko eh. Ano ba yung kailangan ng tao? Is it wisdom? Is it knowledge? Hindi pala eh. Understanding. Many people knows many things. Marami silang alam. But they do not understand. Kaya sasabihin, alam ko yung pinagdaraanan mo. Alam mo yung pinagdaraanan ko. Pero di mo ako naunawaan. Still, understanding. Tama ba yan? Naka ba ba?
Sometimes, marunong tayo sa isang bagay. But we do not understand it. Iba pala yung understanding sa wisdom, understanding to knowledge. Understanding, siguro ito yung pinakasimpleng bagay. Let's go back sa umpisa. Let us understand first God in our life. Kailangan we need to understand God. Lord, bakit ganun? Bakit hinayaan mo na madapa ako? Bakit hinayaan mo masunugan kami? Bakit hinayaan mo magkasala ako? Bakit hinayaan mo mga bagay nito pinintulutan mo sa aking buhay? We need to understand. Hindi natin kailangan ng wisdom pagdating sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng knowledge pagdating sa Panginoon talaga. We need understanding. Unawain muna natin. Kailangan maunawaan natin ang ating Panginoon. That's the first thing. Unawain natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Okay? His purpose, His plan, His works, His power, His authority. Let us understand all these things sa ating buhay. And kapag naunawaan na natin yon, you will experience God in your life. Amen ba? At saka ba?